Diyos marahay na pagkabanggi, Diyos marahay na pagkaudto, Diyos marahay na pagkaaga. Yan po baga talaga ang pagbati niya to, sa satuwi na programa. Digdi po sa Pulis Kasanggayahan in Focus dahil po talagang nagagamit na ini na social media. Kaya sa iba-ibang lugar, iba-ibang oras, kaya yan po ang pagbati niya to. World Wide Web, www baga. Kaya live po kita sa Bicol TV Facebook page. Ano po? So, abangan po ninyo sa tuwing na programa ngunyan, ang episode niya to ngunyan, ang Pulis Kasanggayahan in Focus. Iribiyahan po sa tuya ng mga nagkaimbitaran ng mga police station sa SIN unit sa pamamayo po kan sa tuya ng Provincial Director si Police Colonel Alex C. Daniel. Sin ang sa iya po ng mga staff officers sa iya mga pag-iriba, no? Sin ang bilog na pwersa kan Pulis Kasanggayahan. Kaya po baga ang programa ta hango duman sa satuya na pangaran kan sa tuya na kapulisan digdi sa probinsya nin Sorsogon naan apod nga ni Pulis Kasanggayahan. Abangan po nindo ano. Tanggon yan talagang masasabi ta na full force na ang sa tuya na mga kapulisan handang-handa na talaga sa maabuto na eleksyon. Pirang aldaw na sana ang nagkakatarada sa agad bawal na magkampanya o sa aga ba yan, or sa sa aga na petsa G's. Dahil ang election day is May 12. Kaya magboto po kita mga kabarangay. Sayang ang sa tuya na karapatan. Right to suffrage ba yan? Halin na sa Bill of Rights. Talagang tinawan kita kan sa tuya na estado na magkarapatanin pagboto. O makapili kita, nasa sa tuya talaga ng mga kamot. Mga futuro kainin ng mga lideres na gustong magserbisyo sa tuya. Ang sa tuya ng mga kandidato ngunyan talagang siguro di man sinda ma-apply sa pagkandidato kung di sinda kwalipikado. So puros kwalipikado kaya nasa sa kamot niya to ang pagpili sa inda. Kaya pero sabi man nga ni kan Comelec, vote wisely, vote wisely. So yan po ang ang satuya man na pagirumdom na magsunod lamang po ang satuya ng mga supporters kan kandidato asin ang mga kandidato mismo duman po sa ipinagpapasunod ng mga giya kan Comelec asin kan satuya ng mga otoridad. Sige, mga kabarangay po ang tantulos ang satuya ng mga pag-aaram kan satuya ng mga informasyon hali man sa mga areas kan satuya po areas of responsibility kan satuya ng mga kairibahan ngunyan. Inutuntan na po ang hali po dyan sa Huban Municipal Police Station. Good day sa imo. Master, maraming hapon po. Ma'am, Sergeant, Master. Maraming hapon po sa tabi sa gabos na mga naghihinanyog kang programa kang Pulis Kasanggayahan in Focus. Ako po pala si Police Corporal Brainer Sidney Griarte. Hali po sa Huban Municipal Police Station sa ngaran po kang samuya na acting chief of police na si Police Captain Gerson D. Recuenco. Master, unahon ko na po ang samuya na naging operational accomplishment kung saan po nagkaigwa po kami ki 7 arrested person in violation of Municipal Ordinance Number 1 Section 5C-11 Series of 2001 o ang tigapunta pong illegal fishing, as in 3 arrested person para sa violation of Section 10 of Provincial Ordinance Number 29-2021 o ang Ordinance for the Adoption and Implementation of Bantay ESF sa barangay. As in, para naman po sa samuya na operational activities, padagos pa din po ang pagkandak kang samuya na station kay magduwang beses na Comelec checkpoint po sa loob po kang 24 hours.
As in, ini po na sa tuya na Anti-Criminality Defense Program, as in ang Oplan Sita or ang Oplan Bakal. Nan sa ngunyan po, igwa na po kita sa muya ang station kay mga pulis na nakadeployed po per barangay para sa seguridad kang bawat BCM na machine na downloaded na po per polling precinct. Kaiba po sa Dimaster ang mga augmentation na naghali po sa 2nd PMFC as in sa PHQ po sa provincial headquarters. As in sa tabang po kan mga barangay official, as in mga barangay tanod sa pag-secure po kaining mga BC machine po. As in sa pag diretso na po sa security and pag-provide assistance sa maabot po na election day po. As in kung para sa mga gabos na mga kahaputan, as in mga bagay na gusto po nindo irani sa Samuya na police station, ihahatag ko po sa indoan Samuya na hotline number 0998-5986-072 po. Para sa gabos po na mga kahaputan, as in gusto po niyo na irani sa Samuya na station. Okay, yan po sa tuya na kaibahan halip po dyan sa Huban Municipal Police Station. Kumusta man partner ang traffic dyan sa Huban ngunyan na may piga kukumpuni na mga kalsada? Saniyan po ongoing pa din po ang road repair po didi sa Maharlika Highway along sa Huban po. Kaya hagad mi man po sa mga biyahero na nahalaba na pagpasensya po kasi nagkakaigwa kita sindiyo na traffic po dili para maiwasan ta po ining tigaapod po baga master na road range na nauuso po unyan sa mag-iba-ibang lugar. Kaya hagad mi po ang sa iyo na halaba na pasensya kasi ongoing pa po mga siguro about 1 month matatapos naman po ining road repair po didi sa Muya na munisipyo. Na experience sa hantayan mga kabarangay nag-agi man kita dyan sa bandang Kasiguran, Huban, Irusin, Matnog. Lalong-lalo na ngunyan na medyo nagdagsaan naman ang mga biyahero, mga motorista, hali duman sa parte kan Metro Manila, mga kabarangay, dahil nag-avail sinda kay ini na holiday sa election day. Siguro ang iba ay inaprobitsaran ninda na magbiyahe sinda asin magboto sa inda po na mga lugar orog ng mente dyan po sa parte kan Bisaya sa Samar Leyte na mga lugar nag-uruli po ang satuya ng mga kababayan para mag-exercise kayo na boto pagboto sa maabot na Lunes. Kaya sa hanta po sa banda sa area dyan talagang magkakaigwanin dakol na mga biyahero o mga bus asin mga biyahero. Sige partner, salamat sa information halip po dyan sa Huban na Municipal Police Station. Isunod ta mga kabarangay nasa tuya po na kaibahan halip po dyan sa Bulusan Municipal Police Station sa inda po na Deputy Chief of Police sa indang Municipal Executive Senior Police Officer ang sa kuya po na matikas na classmate si Police Executive Master Sergeant Vergel Alcantara. Thank you very much classmate. In behalf po ni Police Captain James Dihenita, ang Samuyang Acting Chief of Police, ako po si Pems Alcantara. Ang Samuyang operational accomplishment po ang pag-serve kang warrant of arrest for violation of rape through sexual assault in relation to section 5B of RA 7610, and may saro man kaming arestado for illegal logging, violation of RA 8048 or ang Coconut Preservation Act of 1996. Ang Samuyang man na diretso man po ang Samuyang regular BADAC meetings, ang dialogue with the transport sector, with the Bantay Dagat, and yung barangay visitation, and mobilization and implementation of curfew hours and municipal ordinances, pagbisita man duman sa mga tourist destination,
video bars and resorts. And then ang samuyang ang preparation para sa national and local election 2025. Igwa kaming ang bulusan po, igwang 24 barangays, pero nag-clustering, naging 80 na lang po ang samuyang polling precincts. And igwa man po kaming, yaw naman po, nakaiba na ang mga augmentation from 2nd PMFC and then sa PHQ para sa karagdagan na puwersa para ma-secure ang VCM sa bawat polling precincts. Hanggang ngunyan, bako lamang po sa Partikan Bulusan, Huban, ang talagang pigbabarantayan mga kabarangay ini na VCM, ini na gagamiton na machine, ini na vote counting machine na gagamiton sa oras ni na eleksyon. So talagang kan mga nakaaging alape, kan Lunes pa yan pig-distribuer sa mga iba-ibang polling precincts. Kaya na yaon man nag-augment, nag-deploy na sa tuya ng mga kapulisan sa bilog na probinsya ni Sorsogon para mabantayan ini na mga VCM na gagamiton sa eleksyon. Asin ang pagbabantay po kan sa tuya ng mga kapulisan hanggang sa pagkatapos pa ini kan eleksyon. Asahan ta po na magkaigwa po kita nin matuninong mapayapa asin honesto na resulta kay ini po na gigibuhon niya to na national and local elections digdi po sa satuya na lugar, lalong-lalo na sa probinsya nin Sorsogon. Kaya ang hagad mi man sa satuya ng mga kabarangay makikooperan lamang po sa satuya ng mga otoridad, lalong-lalo na sa kapulisan, sa satuya na COMELEC representatives, ang mga COMELEC supervisor, asin mga maestra na mag-serving BEI, asin mga poll clerks, Kaya sana duman sa mga maboruto mag-atab po kamo, Pero ito na tinawanin mas atab na oras, ito na mga PWD, mga elderly, mga pregnant, alas 5 hanggang alas 7 po ang tinawasay ng mas amay na oras. Ang alas 7, ang aga hanggang alas 7 nin Banggi, yan na po ang pagboboto kan sa tuya ng mga kabarangay. Sa tuya po na salado kan sa tuya ng mga kapulisan, mga kabarangay, ang iba sa muya nagboroto na ini na absentee voting, kaya lang ang sa absentee voting national lang ang naboboto, dahil local. Araw kayo kasi mga kabarangay nag-avail ang iba sa muya ng mga kapulisan na ki absentee voting dahil po nade-deploy nga ni kami sa oras nin eleksyon. Kaya din na kami nakabalik minsan duman sa mga lugar kung saan kami nagboboroto, sa mga presinto, polling precincts na kung saan po kami nagboboroto. Kaya ang iba nag-avail kay ito na absentee voting. So sa bulusan na partner ay giwa pa kita ki mga karagdagan na impormasyon. Igbabantayan bagang kang BCM ang status po kang bulusan volcano mo yan, nasa alert level 1. Nasa 1 pag-iraray. Despite sa open po ang mga resorts duman sa maya, day man po pigsara. Day na kasi medyo harayo pa man tabi sa sa bagay beaches and then itong mga resorts na sa Erosi, sa cold spring resorts. Sa bulusan, pag nagsasabog ang bulusan, day man mismo ang bulusan ang inaapektuhan kay ito ng mga asphalts, Opo, nabalyo sa erosin. Kasi ang hangin po pakadto sa pakadto sa Erosin and Huban. Kasiguran and then city. Kang nakaagi nagluyan hangin kaya medyo sa Erosin damo-damo nagbaba ang Pero ang status niya ngunyan is alert level 1 ang Bulusan volcano. Tapos ang samuyang itong kung may concerns ko kaming i-text mo si COP na programa kan sa tuyang provincial director na inadapt kang lower units.
sa ang programa kan sa tuwing provincial director ay i-text mo si PD Police Colonel Alex C. Daniel sa numero po na 0998-598-6059. Yan po ang numero na sa tuya po ng provincial director. Siya mismo makakabasa kan sa indon ng mga information na isusurat o ite-text, ibabato sa iya sa numero na 0998-598-6059. Sige partner, ang sabulusan. Ang sabulusan po, kung may issues and concern ka mo, ini po nakapagtaon na kami, distribuer na kami ng almost 70 stickers sa mga transport sectors, tricycle, jeepneys. Ang numero po kan sa muyang COP, i-text mo si COP 0998-967-3630. Ulitin ko po, 0998-967-3630. Yan po ano. And samantalahon ko na ining pagkakataon na ini, nabatiyon ko ang sa kuyang matikas na classmate ning happy birthday. Oy, classmate, thank happy you, birthday. thank you. Pagkatapos na lang sa di. Pwede. Tinaram ko po ini live kasi para recorded po sa kuyang classmate. Okay, salamat tunon sa actually kasuhapon ang sa tuya na kumpleanyo. Kaya nga ni petsa 8, petsa 9 na pala ngunyan. Meron nga ni taday nagkataon na election, minsan election day ang sa tuya na kumpleanyo. Sige, salamat tunon partner, salamuton classmate sa tuya na mga nagbarati kasuhapon sa tuya na kumpleanyo. Ngunyan ay susunod taman ang sa tuya na PICAD personnel dyan sa Castilla Municipal Police Station. Good afternoon po, Master. Good afternoon po sa gabos na nagdadangog po kang Police Kasanggayan on Focus. From Castilla MPS po, ang samuya pong achievement or operational accomplishment po for the month is illegal cockfighting po, which resulted po sa 5 na na-arrested natin. Manungod man po dyan, ay regard, din po kita continuous na pagkandak po kan anti-criminality defense sa Castilla. Ang sa tuya po mga kapulisan, continuous po ang pagpatrol sa mga different business establishments, places of convergence. Igo po kita Oplan Sita, Oplan Bakal, para po mapanatili po ang pagiging peaceful kang Castilla. Along with that po, garin po kita ng intensified na deployment with regards to election po. Kabus po na mga barangay sa Castilla is secured with PNP along with the help po ng AFP and then yung Philippine Coast Guard kasarabay ta po iyan sa pagbantay kan mga VCM natin sa mga eskwelahan. Ngunyan po continuous pa din po ang pagkandak natin ng checkpoints para po sa mapanatili po natin na payapa ang election natin. And then aside from that po ang mga sa tuyang ginigibo na dialogues. And then, pag-coordinate po sa mga force multipliers natin na madagdag pwersa sa tuyang effort na panatiliho ng kapayapaan ngunyan na maabot na election po. Sa parte kan Castilla partner, talagang mapayapa ang Castilla. Sa katunayan partner, may naging programa kam ko sa bago. Yes po. Actually po, ang Castilla now is declared as a CTG free. Ibig sabihin po, wala na po ning ligtas na po kita sa insurgency sa Castilla. So it's a very good accomplishment po kasi po last year nakuha tamang po sa Castilla ang pagiging drug-free municipality. Niyan po insurgency free naman. Kaya po dakalaon po ini na onra sa LGU Castilla po and then sa AFP and especially po sa PNP Castilla. Sa panguna syempre ning sa muyang Chief of Police na si Police Major Jang Angelo S. Romeroso po. Oo. And of course, nakalinyada sa mga programa na araw kayo sa pagpapanatili ka na kapayapaan dyan sa Castilla. Ang programa, of course, kan sa tuya na Provincial Director in ACD program niya na Anti-Criminality Defense Program, si Riman. Ang programa kan sa tuya na Regional Director ini na KKK. Yes po. Ang Kabataan kontra Kriminalidad. So si Ringman may existing kita na grupo kan kabataan ini na KK
kabataan Yes po. kontra droga at terorismo o nasa pool na kan Castilla. So hoping ang sa tuya na bilog na probinsya na sa pagpoon kay napunan nga ni kan Castilla ang pagiging insurgency free parehas kan garudig sa Bicol region iguana kisarong sarong lugar na yes po. sarong bayan o sarong probinsya na insurgency free naman na declared na. Puun na iyan mga kabarangay makakamit niya to iyan sa mga maabot na panahon sa pakikipagtabangan of course sa kooperasyon kan sa tuya ng mga namamanwaan. Sa katunayan may mga may mga record na kita kan nagbabalik loob ng mga kasapi sa mga CTG nini na Communist Terrorist Group digdi sa tuya na probinsya. Nagkapira na sa indaan ng balik loob sa gobyerno asin ngunya natatabangan na under the program kan ICLIP program asin ini na NTF LCAC sa urat diyan kukumustahon ta iyan sa tuya na kaibahan duman sa sa PMFC sige may ihahabol ka pa na information. Karagdagan lang po in connection po duman sa activity kanina na naging po kami, CTG Free. Pasalamat din po ini sa muyang matibay na mga force multiplier ang Barangay Defense System po kang Castilla. Ini pong Barangay Defense System, unique po siya sa gabos na naging programa kasi po ini po na Barangay Defense System, ang komunidad na po mismo ang nagtatabang sa muya para habuan or day po tangkilikon ang mga programa kan or ang pagsusuyo sa indasan mga rebuilding grupo. Ang barangay na po mismo ang nag-gibo ng initiative na sinda po mismo habo na po nindasan iro kay tong palakad ang buhay na wara ning katahimikan. Kaya ini po ng mga BDS dakulaon po naging contribution ninda para po madeklara man po ang Castilla na payapa. So yan po pasalamat mo po sa PNP. Okay, yan po sa tuyo na kaibahan po dyan sa Castilla Municipal Police Station. Pasiring kita sa Kasiguran Municipal Police Station. Diyos maray na hapon po Sir Mike and sa mga kaiba ko po digdi kay Master and sa mga kapikad po. Ayun po, in behalf po kang samuya po na Chief of Police sa Kasiguran MPS na si Police Major Marmay O. Fortingka. Ako po si Police Corporal Buendia. Sarap po sa pikad personnel po. Inuton ko lamang po ang mga operational accomplishment kay Samuyang Station kay ni pong Mayo. Nagkaigo po kitang saro po na arrested with warrant of arrest ini, rank number 7, regional most wanted person. Ini po katuwang tapudigdi ang Sorsogon 1st PMFC and CIDG. Ayan, na nag-result po iyan sa pagkaka-arrest po kang saro po na personay po. And then, igwam po kita ki duwa po na arrested sa municipal ordinance po. Sa pigibo po na seaborne operation sa Seawater po kang Barangay 13. And sa mga activities naman po ang Kasiguran MPS is padagos po na nagkakandak dictated and COMELEC checkpoint. Yan, barangay visitation, BPATS mobilization po, and then iningani po na saro po sa pagsuporta po sa programa po kang satuyang provincial director na anti-criminality defense. Ayan, may mga schedule po kita na tigibisita ta po ang mga barangay ta po para maki-dialogue po sa inda, matawan po mga information kung para kung paano maging mas peaceful po ang satuyang community. And ang andin po nag-distribute na din po kami mga stickers po sa transport sector na yung i-text mo si COP. Ayan, nakapag-conduct na po kami kayan. And padagos din po ang information dissemination, distribution of flyers or IEC materials sa mga residents po kang Kasiguran. And then ang mga pulis na po pala sa Kasiguran is nakadeploy na po kaiba po ang mga augmented personnel from 1st
PMFC and PHQ. And padagos din po ang tigigibuta po na tourist spot visitation po sa Kasiguran. Napansinta po talagang yauna ang kahandaan kan sa tuya na mga kapulisan sa tuya ng mga kaibahan ngunyan sa kanya-kanyang mga police station na talagang binabantayan naninda ang ito mismo na polling precinct na kung saan ito na ang VCM na gagamiton sa election. Sige, sa kasiguran, kung may idadagdag ka pa, partner. Ayan po, iwalat ko na lang din po. So, contact number po kang Kasiguran MPS. Kung may mga, may mga i-report, pwede nyo pong tawagan. 24 oras mo po ining bukas. Ini po. 0909-547-9312. Ulitin ko po, 0909-547-9312. Ayan po. Pwede nyo po niyang makontakt any time of the day po. Okay, yan po ang kay Banta, hali po dyan sa Kasiguran Municipal Police Station. Pasiring na kita sa sarupan niya to na kaibahan, hali po dyan sa Donsol Municipal Police Station. Maray na hapon po, Master. Asin sa mga kaibahan ko didi. Maray na hapon po. In behalf po sa amo na Acting Chief of Police, Police Captain Alwin Latonyo. Ako po si Police Corporal Kubakob kung saan ma-share sa indo kang mga accomplishment and mga ginahimo sa amo na istasyon. So una sa operational accomplishment may municipal ordinance kami na dakop or na-accomplish kung saan ito ay ang illegal fishing. Sa sa operational activities, continuous pa rin tulad ng sa ibang stations yung pagkandak namin ng Comelec checkpoint, Uplan Sita, Uplan Bakal, kung saan maintain mi ini para maiwasan sa mga insidente na involved, lalo na ngunya na ma-eleksyon, dakol ang minsan may dara na mga illegal firearms. Continuous din sa ang barangay visitation namin, dialogue and distribution of flyers kung saan ini-encourage namin yung force multipliers, especially yung mga barangay tanod, na gawin nila yung role nila sa barangay kung saan ang gawin nila yung pagpatrolya at pag-remind din sa mga residente na maging safe at iwasan yung mga aktibidades na illegal. So at ini-encourage din namin sila na kung may mapansin sila na kung ano man na illegal activities na ginagawa sa kanilang barangay ay i-report ito. At continuous din po pala sa amin ang tourist police na nagkakandak kung saan popular sa amin ang Butanding. At ngayon ay continuous pa rin, may nakikita pa rin hanggang ngayon na Butanding. So invite ko na rin yung mga nakikinig na kung may time sila, pwede nilang makipag-interact sa Butanding. Diyan sa Banwaan kan Donsol, mga kabarangay, dakol pa ang mga turista na nagdadayo sa tuyang niyan diyan. Dakol pa po, Master. Ang continuous pa rin kasi ma-fiesta din, mas lalong dumami kasi yung mga local tourist lang na umuwi, na rin lahat, take opportunity na rin nila na makapag-Butanding interaction. So dakol pa man girari ang mga foreign tourists dyan po na nagbibisita sa Donsol. Opo, marami pa din po. So nadagdagan kan mga local tourists ngunyan dahil nga ni po sa sinabi na ma-celebrar sinda kan na kafiestahan paka
after election tamaunon may nanalo na dako lang kayan ang handa diyan sa banwaan nin Donsol. Sige, mga kabarangay ang isusunod ta hali jigdi sa banwaan nin Irusin. Magandang hapon po sa gabos na giling po kan Police Kasanggayanin Focus. Sa ngaran po san ako CUP, si Police Major Walter June Pedido po. Ako po si Corporal Jerome Masarino from Irusin MPS po. Maduman na po ako sa operational accomplishment po. Nung May 5, 2025 po, dahil sa through warrant of arrest po, igwa po na aresto municipal most wanted rank number 1 po, Saro po. And then po nung May 8, 2025 po, may naresto po through warrant of arrest din po, falsification of commercial document po, other wanted po. So doon man naman po sa PICAD activities po, and then po sa operational activities po, patuloy po ang gihapon po ang police visibility po sa mga banks, pawn shop, money changer po, tapos sa mga construction site, and then po sa barangay visitation and school visitation, and dialogue po. Tigpo po kami sa deployment po sa places of convergence, school, market, terminals, and then po police visibility po sa mga major intersection, city ordinance po, and then po Upland Bakal and Upland Sita din po, and then po implementation po sa mga po Upland Bandilyo together with the barangay po, and then po nung kasi kaiba po namo ang DSWD po, distribution of food pack po. Dahil po nung laramban po nato nagputag po ang bulusan. So mga siguro yung barangay Pugon, Bulos, and then other po na barangay na apektado po, kaibahan po nato ang other uniform personnel po. So nag-distribute po ang DSWD, kaibahan ta po ang other po uniform personnel din po. And then po distribution of IC materials together with the Kabataan kontra Kriminalidad po. So dahil po ang mga kabataan po namon is aktibo po, so iniibahan po kami mag-distribute ng mga flyers po, and then mga activity po ini-invite din po kami. And then po mapaalala lang po ako duman po sa mga motorista na na hali sa Maynila po, lalo na kung nangaturog po sinda, so pahingalo po maski diit po, so damo kasi na aksidente kahit na dai na kaya ma-dersyo pa rin po. So kawawa naman po ang mga sakay po nindo, and naman lang po yun. Tama yan ang pagirumdum kan sa tuya na kaibahan na dyan sa Irusin, kasi talagang pag nagpabiyahe, syempre pasiguruhon na nasa condition ang sasakyan, as in of course nasa condition man ang driver para masiguro ang kaayusan, as in magayon na pagta-travel, lalong-lalo na talagang long distance travel ang hali dyan sa Metro Manila, pasiring diyan sa Matnog, as in Mabalyo Pangani, pasiring duman sa parting Bisaya or Samar, Leyte, so ang satuya na pagirumdom sa satuya man ng mga driver, pasensya talaga. Sabi nga ni Kasubagaw kan satuya na kaibahan, alabang pasensya, bako sa dahil sa nata-traffic ni na medyo nagkapirang minuto dahil sa may pigre-repair na mga tinampo, alagad sa pagmamaneho man mismo sa kapwa driver, na dahil magpirikunan sa pagmamaneho, lalong-lalo kung pirot man ito na driver, pirot pa man ang ibang driver, na nasa ibang bihikulo. Asin, dahil man kalingawan ang mga dokumento, tamang dokumento, updated na documents kan sa indo ng mga sasakyan, siring man, dahil mag-drive nin na daing driver's license. Sige po, ang satuya po na kaibahan ngunyan, sa mobile first company naman, ang matao nin mga informasyon hali sa inda na unit. Diyos marahay na hapon po sa gabos asin sa Indo ng mga kairibahan ko niyan. So sa pangaran po kan sa kuyang Acting Force Commander, Police Major Kevin Liu Garing po. Ano po ang sa indong lingkod, Police Staff Sergeant Adamos po, para ihandog sa indo ang mga aktibidades asin accomplishment kang Sorsogon 1st PMFC sa mga nakaagi pong simana. Kang May 5 po, nagkaigwa po kita kay Surrendered CTG po, dyan po sa himpilan kang Gubat.
Pares po sinda full-time, kaibahan po sa tig-surrender ninda ang sarong M16 rifle, then sarong 38 caliber po. So, duwa po sinda, parehas po sinda full-time. So, ang saro po sa KLJ1 SRC2 po, ang saro man po sa KLG1 po. So, magkaiba po ang larangan ninda. Then, sa naman po, deployment po sa personnel sa niyan po na maabot na eleksyon, na po kang Domingo sa mga local station po na covered po sa AOR May. So, padagos po, padagos man po ang samuyang pagtao ki mga paisi sa manlain-lain na aktibidades po sa mga bawal po niyan na eleksyon, lalo na po sa Otroaga, magkakaigwa na po ki liquor ban. So 24 hours bago po ang eleksyon, liquor ban na po kita. So may po yan na i-implementar mapagal na po. Then yung vote buying, vote selling po, binabawal po yan. So ang FP po namon sa First PMFC, continuous po ang campaign manungod po sa vote selling and vote buying po para di po kita magkaigwa kiarog kayan na incident po dito sa Sorsogon. So aram nindo mga kabarangay, ini na pagpapabakal asin pagbakalin boto ang penalidad kayan sarong taon hanggang 6 na taon na pagkakakulong. Siring man pwede po kamo mawaraanin karapatan sa pagboto. Pwede man po kamo duman sa partido, political party, pwede magmulta ni na 10,000 pesos o 10,000 pesos. Ano po? So kaya kung kamo may lalong-lalo na in-encourage sa tuyo ng mga kapulisan na talagang yaon man sa mga barangay na nag-monitor kan mga DCM, diretso na ang pagmumonitor kung may nahiling sinda na mga arog kayo niya ang gawi, talagang pwedeng dakopon po kamo. Ano po? Sige, partner. Then sa accomplishment naman po kansa mo yung RPSB, so nagkaigwa po kami from April 28 to May 5, May 2 palan po. Igwa po kay theoretical driving course dyan sa Barangay Payawin. Tapos nagkaigwa po kay duwang training po sa women's po, ang taro chips, then yung sa puto pau making po. Pares po yan one day activity po kang TESDA po para sa pa-training sa mga yada po sa Barangay kang Payawin. So, iyo po yan ang tigaan sa basic services po kang NTFL kak na po. Then, sa nakaagi man po na April 23 po, nagkaigwa po kay monitoring and evaluation ang PSWD o sa satuyang mga FR po sa Sorsogon First PMFC manungod po sa mga requirements po ninda na kaipuhan pa duman sa ICLIP ninda enrollment para po maihatag na po ang asistensya na para po sa inda duman sa ninda sa pag-surrender po ninda o pagbalik loob po sa gobyerno. So yan nabanggit ko sa bago na talagang sa mga masunod na mga taon or bulan kung napunan na nga ni kan Castilla na pagiging insurgency free municipality sa paagi ka ito na halos nagbabaralik loob na ang mga miyembros ninda, talagang makakamtanta ang probinsya ng Sorsogon magiging insurgency free province. Po, manugod man ini sa ni Gob na katrangkiluhan program po. So, sa niyan po, iyo po muna ito ang mga accomplishment kang Sorsogon First PMFC. Pwede kita mga pudan, partner, sa mga, dahil kamo ang nasa ISO, kamo ang nagpo-proseso kainin ng mga sa ICLI program, kan mga former rebels niya to, asin mga balik loob. Pwede kita manawagan sa inda o sa mga natatada pa kung igwa pa. So, kung may kilala po kamo o kapamilya, o barkada na muya magsuko po ang Sorsogon First PMFC po asin ang mga lokal na istasyon kang Sorsogon, wot po na mo kamong tatabangan na mag-surrender po sa gobyerno para po ito po na mga asistensya nindo makuha po nindo lalo na po ang sa ICLIP packages po. So diri po kamo matakot kay confidential man po yan pag nagsusurrender po kamo kung sisay po ang handler nindo amo po yan maano lang sa indo. Yan lang po. Sige, thank you very much. Sa tuya na kaibahan hali po dyan sa First Mobile Force Company. Kung may mga pahabol pa sa tuya ng mga
naging kaibahan pa kasubago, ibabalik ta sa inda ang date na nagkapira pang segundo o minuto. Sige, punanta na kinari sa Erosin, pasiring kita duman sa pabaliktad naman. Sige, kung may mga idaragdag pa kita na mga pagirumdum sa satuya ng mga kababayan, lalong-lalo na ngunya na maabuto na eleksyon. Duman po sa Erosin po, gabos naman po na personnel po, mga barangay, igo na po mga police, barangay, and kapod man po naman AFP po, igwang po present duman sa barangay, lalo na po sa medyo na lugar, medyo harayo sa sentro. So insiguruhan po nila na ang safety po namon ng mga kapulisan, kaya igwa po nag-iikot na iipi po sa sa amo area po. And then po sa paalala lang po ulit, ay una po gusto kong pasalamat duman sa nagtautulos ning mas po sa amo pagabot ning ng pagputok ning bulkan. So may nagkataon nga po na nagputok lang po so gulong so truck. So automatic si COP patalagan duman sa PNP ning kung nagputok. So automatic si Banggi wala man kami nahiling. So medyo kaming mga pulis naman so talagang alert na po always ready so yun naman po ramon po. And then po kung sa hotline din po kung may mga kahaputan po, kung may question po or may katanungan po sa regarding po sa niya na election, so pwede po kayo mag-contact sa PNP hotline po Erosin po 0998-5986-071. So ulitin ko po 0998-5986-071 po. So salamat po. Sige yan ang kaibahan niya to. Halid dyan sa Erosin, pabalik kita sa Donsol. Dagdag ko lang doon na ngayong election din po pala sa amin sa bayan ng Donsol ay nakadeploy na yung mga kapulisan kasama ang AFP at ang Coast Guard, kasama rin yung mga force multiplier natin na nakadeploy na. At kung may mga katanungan at may mga tulong na maihatid sa inyo ang Donsol Municipal Police Station, wag mag-atubiling tumawag or mag-text sa 0998-598-6069. Ulitin ko po, 0998-598-6069. Salamat po. Sige, ang sa kasiguran. Ayan, good afternoon po ulit. Pasalamatan ko lang din po ang mga kaibahan po sa mga polling present, nasa tuyang mga force multipliers and mga augmented personnel po. And batiun ko lang din po si Master ng happy birthday. Thank you. Yan. Ulitin ko din po ngunyan. So, hotline number kang Kasiguran MPS. Kung may mga concerns, kung may mga kaipuhan po kamong iapot, pwede nyo pong tawagan or i-text po. Hotline number 0909-547-9312, 0909-547-9312, and 0998-598-6068, 0998-598-6068. Maski rin po dyan sa duwa na number is pwede nyo po yung makontak anytime of the day po. Okay, pasiring kita sa Castilla. Ayan, so additional na lang po na reminders sa mga biyahero po natin, especially po sa mga nag-aagi sa Castilla, medyo dakol po talaga ng mga vehicular accident. Ang paalala lang po namin sa Castilla MPS, always check po yung mga sasakyan natin at the same time sa dirita kung kaya ba natin or are we fit to drive po, kasi po kadakulan po na vehicular accident nangyari sa Castilla. Although 4 lanes kita, mas dakol po lugod na naging aksidente kasi po medyo open ang pagpadalagan. Nakaburelo. Kaya always check po, lalo na po igo din po itang mga repair sa mga dalan. So mag-ingat po kita perme as in riparon ta po ang sa dirita sin ang sasakyan ta. And if you have any questions po or may hagad ka mong tabang hali po sa Castilla MPS, iwalat ko po ang contact number namon na 0998-598-6067. Ulitin ko po 0998-598-6067. Salamat po. Yan po ang sa tuyong kaibahan hali po dyan sa Castilla. Asiring na kita sa sarupan niya to na kaibahan hali dyan sa Bulusan. Thank you, classmate. Grab ko na ining opportunity na ini na pasalamatan ang mga
barangay officials na nag-accommodate kang sa tuyang PNP personnel duman sa Bulusan na kung saan dumaninda pina-stay sa barangay. And sa mga reminder ko lang po duman kasi ang Bulusan po is a tourist destination. Dako lang nagbibisita sa Muya ng mga turista. Kung kamo po hali na sa resort na nakainom, di po kamo mag-drive, and then kung ano man po kasi most kang nakaagi po ang aksidente duman ang sa wrong cause duman ang nakainom ang driver. Oo, kaya mag-ingat po. And then duman man po sa mga nagmumotor, ang mga pigaapod baga sa na kamote riders. Kung po pwede, magano na lang din mag-ingat kasi ang mga always remember na may naguhulat sa aton sa tuyang pag-uli sa harong. And then ang Samuyang hotline po, kung may concern kamo sa PNP na gustong ipaabot, ang Samuyang hotline po is 0998-598-6065. 0998-598-6065. Salamat po. Okay. Balikan ta ang sa tuyang nakaibahan halip po dyan sa Huban. Dagdag ko lang po, Master, dahil nasabi nga ni Master na sa Ngunyan po nasa alert level 1 pa din ang Bulkang Bulusan, na sana maging permi alerto, as in preparado po, lalong-lalo na po ang mga residente tanayaon digdi sa Barangay Puting Sapa, sa Barangay Buraburan, as in sa Barangay Guruya, na permi maging alerto, as in mag-update permi sa mga balita para manungod didi po sa Bulkan Bulusan po. As in, ihatag ko po ulit sa Indo ang Samuya na hotline number para sa mga kahaputan, as in kung ano man po ang gusto niyo irani sa Samuya na station. Ang hotline number mi po 0998-5986-072. Ulitin ko po, 0998-5986-072. Salamat po. Okay, ayan na po sa tuwing ng mga naging kaibahan. As in, of course, iwawalat ko sa Giraray sa Indo mga kabarangay ang numero sa tuya na Provincial Director sa i-text mo si PD, Police Colonel Alex C. Daniel. Ini po na numero niya na 0998-598-6059. Ang mga hotline number po, maski naka-flash na po yan sa tuya na monitor, sa tuyang mga ginagamit na gadget, pig-remind tapaman Giraray sa tuya ng mga kababayan na gamiton po yan na number, gamiton ang number, sintawanin mga manggagayon na informasyon na mapakinabangan kan sa tuya ng mga kapulisan. Yan na po mga kabarangay ang sa tuya na naging episode ngunya na Biyernes. Pirang aldaw bago mag-eleksyon, tulong aldaw na sana 9, 10, 11, 12. Yan, good luck sa mga magarana, asin sa dayman medyo papaladon sa mga masunod laban lang. Sige, mga kabarangay, ini po si Police Executive Master Sergeant Mike Espeña hanggang sa masunod po niya itong programang Police Kasanggayahan in Focus.